So ngayong araw guys ay pag-usapan natin ang isa pa sa concern or issue sa SFD Instant Delivery at ito nga po yung tinatawag na RTS for abbreviation ng Return to Seller. So medyo hassle ito guys dahil nga naman ibabalik mo yung item sa pinagkuhanan ninyo. Ang masaklap pa nito guys ay hindi ka makakuha ng booking hanggat hindi mo ito na ibabalik yung parcel doon sa seller. Sa video ito guys ay babahagi ko sa inyo yung mga paraan na ginagawa ko bago ako mag-decide na mag-RTS. Minsan pwede rin naman natin ito maiwasan guys, yung pag-RTS. Una pa lang, pagka-pick up natin ng parcel sa seller, pwede nating tawagan yung customer at ipaalam sa kanya na yung parcel na in-order niya sa Shopee is na-pick up na natin. Pag nakausap mo si customer, at least masabi mo doon kung nandun ba siya sa bahay niya, may magre-receive ba ng parcel, or kung wala man, sino ba yung pwede mapag-iwanan. So, sa ganung paraan guys, ay kahit pa paano, malaki yung chance mong hindi ka makapag-return to seller. Okay, kung hindi naman talaga maiiwasan at nagkataon talaga na kailangan mong mag-return to seller, so ano nga ba ang mga dapat nating gawin bago tayo mag-decide na mag-return to seller? Ito guys yung mga dahilan kung bakit kailangan natin i-return to seller yung parcel kung hindi talaga inaasahan. Una ay siyempre hindi natin mahanap yung eksaktong address ng customer. Kahit pinagtanong-tanong mo na siya ay hindi naman kilala sa lugar, or kung tinatawagan mo na siya hindi naman sinasagot. So, that's the time na pwede tayo mag-decide na i-return to seller yung item. Pero, halimbawa naman, kung nakarating ka na dun sa bahay ng customer, sa eksaktong address, tapos tumawag ka na, hindi sinasagot yung tawag mo, ini-ignore lang, nag-doorbell ka na, at nagtanong-tanong ka na rin dun sa kapitbahay, so halimbawa, wala talaga si customer sa bahay. So, pwede tayong mag-antay guys ng 15 to 20 minutes. Then saka tayo mag-decide na i-return to seller yung parcel. Doon sa mga nagtatanong, dahil mayroon ka pang kasunod na delivery, dahil nga multiple ang dala mo, so kung ang tanong mo is paano tong iba, hindi ko mo i-deliver to, kailangan ko pa bang ihatid muna to sa seller bago ko i-deliver? Hindi guys, kung yung nauna mo ay sablay at na return to seller mo siya, mapupunta lang yan doon sa may exception gaya nung na-experience ko. So yung parcel na hindi natin i-deliver, mapupunta lang yan doon sa exception at pwede ka na doon makapag-proceed sa another mong destination. So, ngayon, ang tanong ng iba, Paps, paano yan? Makakuha ba ako ng booking? Ang sagot yan guys ay hindi ka makakuha ng another na booking hanggat hindi mo tapos yan maihatid doon sa seller, hanggat hindi mo na ibabalik yan sa seller. So, yun yung masaklap. Ngayon, sabihin, paano naman to? Hindi ako makakabiyahe. Kung malayo guys, yung seller na pinag-pick upan mo, so may 24 hours naman tayo yan bago maibalik yung parcel. So, pwede mong ibalik yan kinabukasan. At kung malapit naman, ay pwede mo naman itong ibalik na sa seller para makabiyahe ka ulit, makakuha ka ng another na booking. Okay, doon tayo sa malayo. Paano ako kikita niyan ay nakahang to, hindi ko nga ma-complete. Siyempre, yung delivery fee niyan ay hindi mo talaga kukuha pa or hindi papasok dun sa driver wallet mo hanggat hindi mo yan na-complete or hindi mo na ibabalik sa seller. Dito guys, papasok yung ibang apps or delivery platform or ibang hailing apps para kumita tayo. So yun yung mga paraan namin guys para kahit papano kahit nakahang yung booking mo dyan sa SFD, so pwede tayong gumamit ng ibang apps kahit papano guys ay pwede pa rin tayong kumita sa maghapon, dahil nga malayo yung paghahatiran mo at kung ihatid mo yan doon sa seller, hassle na siya, magastos pa sa gasolina, So kaya doon papasok yung ibang delivery hailing platform or kung ano man yung ibang hailing platform na mayroon ka, pwede mo yang gamitin guys. Bumiyahe ka muna dyan, pwede mong ibalik yung parcel sa seller kinabukasan. So basta within 24 hours guys
kailangan mo maibalik sa seller yung parcel, dahil pag lumagpas ng 24 hours yun guys nang hindi mo na ibalik sa seller, pwede kang magka-violation pa dyan at magka-problema yung account nyo, pwede kang masuspended dyan guys, dahil kapag hindi mo na ibalik sa seller yan within 24 hours ay considered na yan as delivered items, or lalabas dun sa violation nyo is undelivered parcel. Pwede pa rin naman tayong kumita gamit yung ibang hailing platform or MC Taxi man yan or ibang delivery apps. So, wag lang tayo guys umasa sa isang platform, isang pinagkakitaan, dahil nga pagdating sa mga freelance job na kagaya nito ay kapag nagka-problema, ikaw rin ang talo. So yun lang guys, kailangan lang natin gumawa ng mga paraan at diskarte sa daan, dahil hindi naman bawal yung mayroon tayong mga ibang apps na ginagamit, dahil nga kung saan naman tayo kung saan may maayos na kita, syempre doon natin ito ibabiyahe, doon tayo babiyahe guys, sa maayos na kita. Salamat palagi sa suporta ninyo guys, ingat kayo palagi, ingat, God bless sa inyo lahat. Siya nga pala, kung nakatulong sa inyo ang video ito, huwag niyo naman kalimutang kalabitin yung like at ang subscribe button. Salamat.